Ako every Sunday, nag-church ako, nagpupuri, nag-worship ako sa Panginoon, umahawit ako. Pero deep inside, bakit parang may kulang? Meron tayong na-experience sa buhay natin minsan. Meron dito bang nagtatanong kung totoo bang malaya ako? Amen? Yeah. So lahat tayo, bilang tao, meron tayong mga sinasabi sa deep inside, sa puso natin na totoo bang malaya na ako sa kasalanan? Totoo bang ano ba yung mga patuloy kong ginagawa, na alam ko namang mali, pero still nandun pa rin ako sa nakalubog, nakagapo sa pagkakasala. No? Pero alam nyo, ang tunay na kalayaan, hindi natin matatagpuan sa mundo. No? Ito sa word, kung mababasa nyo dito, do not be conformed in the pattern of this world. So hindi natin matatagpuan yung tunay na katotohanan at kalayaan. No? Sapagkat ang tunay na freedom ay matatagpuan lamang kay kanino matatagpuan ang tunay na kalayaan? Kay Kristo. Yan. Sapagkat ang sabi sa John, next slide, 8:31, kung kayo may mga Bible, pwedeng i-open natin. Alam nyo, sisikapin natin sa susunod na ang bawat upuan, magkakaroon tayo ng Biblia. No? Na every time na meron tayong magagamit. Kung wala kayong Biblia, tignan natin na lang sa mga cellphone natin, digital Bible. Okay? So, sige nga, sabay-sabay natin basahin. Ang nasa John, chapter 8, verse 31 to 32. Kung kayo mananatili sa aking salita, tunay na kayong mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan at inyong magpapalaya sa inyo. Napakaganda ng pagkakasunod-sunod, ng pagsasalita. Ang nagsasalita dito mismo ay sino nagsasalita? Si Jesus Christ. Ang mga kausap niya dyan is mga Hudyo, na mga naniniwala sa Kanya. At actually, mixed crowd yun. Mga Hudyo na naniniwala sa Kanya. At mga Hudyo din na hindi naniniwala sa Kanya. Kung maalala nyo, ito yung story ng Juan. Pagkatapos ito yung kwento ng may isang babae na 12 taon ng inaagasan. Familiar ka sa kwento, di ba? So 12 years ng inaagasan, dinudugo. So karugtong ito, same eksena ito doon sa Juan. Now sinabi niya na hindi niya agad sinabi na the truth will set you free. Diba? Bago niya sabihin ang katotohanan na magpapalaya sa inyo, mayroong proseso na sinabi niya, na kailangan muna natin gawin bago tayo mapalaya doon sa anumang nakakabihag sa atin. Diba? Ano yung sinabi niya? Kung kayo'y Amen. So kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayo ang aking mga alagad. Okay? Ibig sabihin, hindi freedom agad. Kailangan makilala muna natin kung sino yung katotohanan. At hindi sapat yung makilala natin kung sino yung katotohanan. Kailangan tayo daw ay nananatili o mayroong pagsunod. Kasi huwag niyo may pagkamali na, by works na pala tayo. Hindi, So still, kaya tayo nakakasunod. Ang lahat ng ligtas ay nakakasunod hanggang sa huli dahil ito ay bunga. Hindi pwedeng ikaw ay ligtas at hindi ka makakasunod kasi hindi ka tunay na ligtas, hindi ka nakakasunod. Kasi kung ang nasa iyo ay mabuti yung magagawa. Pero hindi perfect. Pero still, unti-unti, meron tayong conviction, meron tayong pagbabago. Ayaw natin ng pagkakasama. So, hindi agad tayo napapalaya ng katotohanan. Kilala natin yung katotohanan para tayo mapalaya. Kundi, ang sinabi ni Kristo mismo, dapat tayo manatili sa kanyang salita. Merong sinabi siyang sa English na, if you abide on my words. So, ibig sabihin, ang freedom ay hindi hiwalay sa Word of God. Kadugtong yung Word of God at freedom. Ang tunay na disciple ay hindi lamang nakikinig. Siya ay nananatili saan? Sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Next. Mas maunawaan natin yung konteksto, yung istorya ng ating main verse ngayon. Ayan, nakikita niyo. Si Jesucristo ay nakikipag-usap sa mga Hudyo.
So yung mga Hudyo na yan, kung makikita nyo, meron silang mga tabing sa ulo, di ba? Sign of, ano yan? Yan ay mga tagapagturo, no? Ng kautusan. Yun yung mga Pariseo. Kadalasan, ang mga Pariseo tagapagturo ng kautusan, ibig sabihin, mga maalam sa batas, sa Torah. Eh, pag nagtuturo sila, may ganyan sila. So yan yung mga kausap ni Kristo. They claim spiritual confidence. So, meron silang pag-claim, no, na sila ay relihiyoso. Di ba? Yan. Sa panlabas, mukha silang religious. Kita nyo, no? Diba? Mukhang religious sila sa panlabas. No? Ang kanilang standing ay confident sila sa kanilang mga spiritual standing. Pero ipinakita dito ni Jesus, ano? Alam nyo na kahit sila, tayo, ay mukhang spiritual, no? Pero maaari pa din na alipin sa loob, no? Inside. Ito ang problema ng maraming tao ngayon, tayo, itong problema natin. No? Mukha tayong religious sa harap, pero deep inside meron tayong still na hinahawakan kung ayaw natin bitawang pagkakasama. Diba? Makaka-relate tayo lahat dyan. No? Posible, marami tayong alam, no? Knowledge, Bible verses. Marami tayong kabisadong mga verse sa Bible. Pero still, meron pa rin part sa atin na meron kulang, no? Kakulangan. Hindi pa rin tayo malaya. Ano ba yun? Meron akong naririnig dyan na still, alipin pa rin ako ng lust. Still, alipin pa rin ako ng hindi pagsunod sa aking asawa. May ganun eh. Still, ako pa rin alipin ng tinatamad ako. Pagka-araw ng linggo, kaya nalilate ako. Hindi pa tama, pero let's realize na if we commit ourselves to the Lord, no? Ito ay 7 araw sa isang linggo. So, 6 na araw, tayo ay natatrabaho. Pero sabi ni Lord, kung tayo ay mananatili sa kanyang salita, tayo daw ay mapapalaya. Ibig sabihin, ang pagsisimba, no, sa araw ng linggo, ito ay inutos din sa atin, idalang niya ang araw. So, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng importansya yung araw ng ating pagsasamba. No? Medyo hurtful, pero yung kasi katotohanan minsan masakit na eh. No? Yung rebuking minsan masakit, pero may learnings doon, no? Para tayo ma-improve. Okay? So, pero hindi pa rin tayo free. No? E pinagtitiinan natin sa pag-aaral natin eh, para tayo, tanggapin natin, malaman natin na tayo still, bagsak pa rin sa kalagayan. No? Hindi natin kaya sa sarili natin kung wala ang Panginoon. Okay? Kaya napakahalaga, no? Yung sinabi ni Kristo dito, no? Na kailangan mayroong manatili. Ang tanong, nasabi naman, gusto niyo bang malaman ano reply ng mga Hudyo na kausap niya? Kasi ang sabi ni Kristo, ang katotohanan daw ay magpapalaya sa kanila. Di ba? Pero sumagot daw. Basahin niyo sa 33. Kami ay mula sa lahi ni Abraham. Kailanman, hindi kami naging alipin ni Noah. Paano masabing kami palalayain? So, tataka ngayon yung mga kausap ni Kristo na ang estad nila ay relihiyoso sila. Sila daw ay galing sa lahi ni Abraham. At kailanman, ang kanilang lahi daw ay hindi naging alipin ni Noah. Yun ang kanilang stand. Kasi saan sila palalayain? Hindi nila nauunawaan eh. Kasi yung puso nila, alipin pa din. No? Anong sagot ni Kristo? Pakatandaan ninyo. Yan. Ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay kailanman ay hindi mabibilang sa pamilya. So, pag alipin ka ng kasalanan, pag gumagawa ka ng kasalanan, you are slave to sin. Alipin daw tayo ng kasalanan. At kailanman daw, ang isang alipin, hindi maisasama sa pamilya kasi alipin siya. Okay? Ano pa yung kasunod? Kung ang anak ay magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. So, saan tayo pinapalaya ng ating Panginoon? Sa pagkakagapos sa kasalanan. Sa pagkakaalipin sa kasalanan. Na kung tayo, pipiliin natin daw na manatili sa kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan.
At kailanman, kung tayo ay alipin ng kasalanan, tayo daw ay hindi magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. So kaya nga, sinabi niya, kailangan daw manatili. Hindi sapat yung tayo ay maniwala lang. Kailangan yung paniniwala natin, yung faith natin ay magbunga, no, ng pananatili. So, lahat ng ligtas ay nakakapanatili hanggang sa iyo. Yun yung sinasabing, we must endure until to the end para maligtas. Pero hindi iyon dahil sa ating sa sariling gawa. Doon sa tinapos na gawa. Okay? So next slide. Yeah. So freedom begins by abiding in God's Word. Sa Tagalog, ano sabi sa Tagalog? Ang kapayapaan daw ay nagsisimula sa pagsunod. No? In abiding, sa pananatili sa salita ng Diyos. Okay? Hindi sinabi ni Kristo dito na pag ikaw umaattend ka sa church, di ba, malaya ka na. Pagka nararamdaman mong puspos ka, spiritual ka. No? Hindi daw yun ang basehan. No? Kahit marami kang alam na Bible verses. Ang sabi niya, if you abide, no? Abide in my words. Abiding. Patuloy. No? Ibig sabihin ng abide, pag sinabing abide, ano yung pagkakaunawa natin? Manatili, di ba? Mamuhay, di ba? Tumahan. O kaya magpatuloy. Magpatuloy din sa kanyang mga turo, di ba? Sumunod doon sa kanyang mga turo. So, importante ang pagsunod. Amen? Amen! So, yan. So, ang tunay na disciple, ang tunay na tagasunod ni Kristo, magkakasala dahil tayo nasa flesh, no? So, hindi tayo magiging perfect, sabi nga ni Apostol Pablo, no? Ang mga gusto ko gawin ay hindi ko magawa. Pero yung mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. So, tignan nyo si Apostol Pablo na mismo nagsasalita no? Hirap siyang gawin yung mga gusto niya. Kasi nga tayo, we are bound to sin. Tayo, naturalesa sa atin ang magkasala kasi ang nature natin ay sinful. Diba? Tignan nyo yung bata, diba? Yung sanggol. So yung sanggol, pinapalaki natin. Pero bakit siyang natututong magsinungaling? Yung bata. Tinuruan ba natin magsinungaling? Hindi, no? Diba? Hindi naman natin tinuturuan magsinungaling ng bata. Pero bakit siya nakakagawa ng pagsisinungaling sa magulang? Sino dito may mga anak na na-discover nyo, nagsinungaling yung anak nyo? Diba? Tinuruan mo ba siyang magsinungaling? Hindi. Pero kusang lumabas sa sarili niya yun kasi nga, we are sinful in nature. At nauunawaan yun ng ating Panginoon. Kaya kasabi sa Roma 3:23, di ba? Ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang sino man ang nakawa. Di ba? Sa kaluwalhatian. Alam na ng Panginoon natin yun, ang Ama, na tayo talaga ay magkakasala. Kaya nga daw, sabi sa John 3:16, dahil sa lubos na pagmamahal niya, ipinadala niya si Kristo. So, tayo maliligtas hindi dahil sa pagsunod sa ating mga sa paggawa, no, ng ating mga mabubuting gawain. Hindi dahil sa pagtulong natin sa mahihirap, no, tapos na gawa ng Kristo. Doon sa pagsunod. Okay? So, kailangan talaga na mayroong pananatili. Yun, nakasulat dyan, if you abide in my word. So, sino ang word? Jesus. Si Lord, si Kristo, di ba? Naalala niyo sa John 1:1, anong sabi? No? Pasimula, in the beginning, the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At walang anumang bagay ang nagawa kung hindi sa pamamagitan niya. Tapos ano pa sa pag tumalong kayo doon sa John 1:14, anong sabi? At ang salita ay nagkatawang tao at nangahan sa gitna natin. So sino ba yung nagkatawang tao na nangahan sa atin na Diyos? Si Kristo. So si Kristo ang salita. No? So hindi pwedeng paghiwalayin ang Word of God at ang God kasi ang salita mismo ay ang Diyos, si Kristo. Amen? Amen. Okay, next slide. Pipilitin natin matapos na kami. Okay? So, ano ba yung truth? Ano ba yung katotohanan para mas maunawaan natin? Ano? Ang katotohanan na sinasabi natin dito, na pinag-aaralan natin, ay hindi lang basta information
o knowledge. Hindi yan yung katotohanan. No? Diba? Ang katotohanan, kilala naman natin at alam natin ay si Kristo. Hindi yun yung knowledge lang, no? Hindi yun yung, ano ba ito? Hindi yun yung mental knowledge. Ito ay personal at relational. Ang tanong, tayo ba ay mayroong relation? Tinatanggap na natin na si Kristo ay ating personal na Diyos at tagapagligtas. Meron dapat tayong personal relation. Diba? Ang kaligtasan, di ba, personal yan? Hindi porket ang tatay ko ay pastor o yung anak matik ligtas na. Hindi ganito. So personal, no? Yan ang katotohanan talaga. Hindi lang siya concept, no? Sa mas malalim na sense, si Kristo talaga ang katotohanan. Kaya kung tunay mong nakikilala si Kristo at ang kanyang salita, magsisimula yung pagbabago, no? Sa buhay natin. Amen? Amen. Next. At ang katotohanan, si Kristo, na nalaman natin na si Kristo ang katotohanan, yan daw ang magbibigay ng kalayaan, ng freedom. So makikita niyo yung slides. No? Mula sa pagkakagapos, no? Meron siyang tanikala, meron siyang chain. No? Doon sa kasalanan, nung the moment na makilala natin si Kristo, tayo daw ay nagiging malaya. The truth shall set you free. No, hindi ito simpleng yung kalayaan sa financial, no? Financial freedom. Hindi ito simpleng emotional freedom lang. Or temporary relief, temporary kaginahawaan. No? Ang kalayaan na binibigay ng Kristo sa atin ay eternal, no? Panghabang buhay. Amen? So, ang kalayaan na pinapatukulan dito ng Kristo ay kalayaan sa kasalanan, sa deception. Alam niyo, di ba? Sino ang father of deception? Si Satan. Kalayaan kay Satan. Kalayaan sa guilt. Sa konsensya. Kalayaan sa condemnation. Diba? Minsan, pakiramdam natin. Nakukondem tayo, di ba? Lahat na lang nasasabihin ng ibang tao, dinadamdam natin. Ako yata pinapatungkulan ni di ba gano'n, nakukondem tayo? Pero kung tayo daw ay mayroong Kristo sa buhay natin, mag-iiba yung tingin natin sa mga ganong mga sitwasyon. Mas magmumukhang challenge sa atin. Pag si Kristo natin, magkakaroon tayo ng love doon sa nagkakaroon sa atin. Gusto natin, maunawaan niya rin, no? Ma-experience na rin yung tunay na kalayaan. Kaya tayo, hindi natin binibitawan ng mga, sabi nga ni Kristo, pag may tayo na daw, bigit. Diba? At yun, alam nyo, yun ang natutunan ko na role ng church. No? Ang church pala ay parang hospital, no? Hospital. Di ba? Pag may sakit ka, punta ka sa hospital. Ngayon naman, pag ang tao may sakit spiritually, hindi pa niya nakakakilala, dapat pumunta siya sa church. Diba? Kasi sa church, ginagamot natin ng mga tao spiritually. No? Kaya ito sa ating tinanggap, no? Na calling, expect natin na maraming ibibigay si Lord sa atin na problematic na tao. Kasi nga, ang church, kung ang church ay para tayo mapagaling, no? Spiritually, ang papadala sa atin puro mga makasalanan. Puro may problema sa pamilya. Puro merong may sin na hinahawakan na hindi makahulagpos. So expect natin yung kailangan tayo bilang church maging matatag tayo si Kristo ang maging sentro ng ating pananampalataya. Maraming darating na condemnation, lalo pat ngayon, no? Nasa transition tayo. Hindi natin hawak ang isip ng ibang tao. The old has gone, the new has come. No? So, alam nyo, lahat ng nangyayari, lahat yung orchestrated ng Lord. No? Minsan, meron siyang ginagamit ng ibang tao para patigasin yung puso ng mga tao, para mag-give way doon sa mas malaki at makabuluhang gawain sa ikapupuwi ng Panginoon. Amen? Diba? Kita nyo, an example ng mga pinatigas ni Lord ng puso ng tao. Sabihin mo, diba? Pinatigas niya ang puso nyo. Para mas lalo magakila. No? Para mas lalo mag-glorify. Para mag-give way. No? Mag-give way dito sa atin na tayo ay patuloy na lumago. No? Tayo ay mas lumalim sa pananampalataya.
para magbigay daan doon sa mga tinawag niya rin, no, na humawak ng kawan o magpasko ng mga tupa. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay, so next. Okay. So ito yung ating gagamiting supporting verse. No? Actually, maraming supporting verse, no, na si Kristo ang katotohanan. Di ba? John 14:6, anong sabi? Dapat tandaan yung mga ano natin, ano? I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. So, sinabi ito, malinaw, I am the way, the truth. Siya daw ang katotohanan, si Kristo. Pero ito, gamitin natin itong John chapter 8, verse 34 to 36. Sige nga, sabi-sabi natin basahin. Whoever commits sin is a slave of sin. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. So, ito yung sinabi natin kanina, yung binasa natin na kasunod nung talata. Na kung sino man daw ay magkakasala, siya pa rin ay alipin ng kasalanan. Diba? Ang dito makikita natin na ang problema pala ng tao is yung slavery, no? Pagkakabihan, no? Pagkakaalipin sa kasalanan. Diba? Kaya nga nagsisagot yung mga ano hindi sila aware, di ba? Yung mga Hudyo nakausap ni Kristo. Kaya nga nagsisagot Sabi, kami galing sa binhi o sa lahi ni Abraham. Kailanman hindi kami naging alipin ni Nuhan. Paano mo nasabi na kami ay mapapalaya? So hindi sila aware. Diba? Sila ay alipin ng kasalanan. Okay. So, ang sagot ni Jesus, katotohanan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Okay, no? Tayo kayang palayain ng mga anumang ginawa ng tao. No? Hindi tayo kayang palayain ng religion. Kaya ba tayo palayain ng religion sa pagkakaalipin? Hindi. Marami nang maging religion tayo dito. Pero still, ang mundo natin ay broken pa. Corrupt pa rin. So, maraming religion na ang dumating sa atin. Diba? Hindi rin tayo kayang palayain ng mga good works ng tao. Diba? Hindi tayo kayang palayain. Kasi ang sabi sa kautusan, labagin mo ang isa, nilabag mo na ang lahat. So, napakahirap nun. So, yun ang pamantayan ni Lord. No? Kailangan holy, kailangan banal. Sapagkat ang Diyos ay banal. Tayo, naging banal tayo ay justified dahil kay Kristo. No? Na nakikita ng ating Diyos Ama, pag tayo tinignan niya, is si Kristo na nasa harapan natin. Kasi siya yung nakipagtipan sa Ama, di ba? Si Kristo. So, tayo banal. Okay? So, ang sabi ni Jesus, yan, ulitin natin, if the Son makes you free, you shall be indeed free. Ibig sabihin, ang tunay na freedom ay hindi sa baba ng tao, kundi ito ay matatagpuan sa anak ng Diyos, Son of God. Amen? Amen. Okay, next. Magahangan natin. Okay, so sa application natin, paano ba natin ito may apply sa pang-araw-araw nating buhay? How can we live in this freedom? Number 1, sige, sabay-sabay natin basahin. How can we live? Stay in God's Word. God's Word. Yeah. So, hindi ka lalaya kung puro mundo yung pinakikinggan mo. Kailangan tayo maging rooted sa salita ng Diyos. So, paano tayo magiging rooted? Itong mga ginagawa natin, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Study, worship, tayo nagbibigay ng pagpulot para sa Panginoon, doon daw tayo magiging malaya. Yun ang stay in God's Word. Pangalawa, submit to Christ. So meron daw tayong dapat submission kay Kristo. Meron tayong pagpapasakop kay Kristo. Hindi pwedeng gusto mong matanggap ang katotohanan, ang kalayaan, pero ayaw natin magpasakop kung ano yung turo ng salita ng Diyos. Amen?
Pangatlo, dapat daw tayo ay i-reject natin yung lies. Ano yung lies? Yung nasa ulo ba yun? Ha? Isa. Hindi. Yung mga kasinungalingan. I-reject daw natin yung kasinungalingan. No? Maraming kasinungalingan yung kalaban natin. Ano? Ano yung madalas na sinasabi sa atin? White lies. Minsan yan, ang sasabi sa'yo, wala na, hindi ka nang magbabago. Pinanganak ka lang ganyan at yan ang laging ginagawa. Hindi ka nang magbabago. Wala ka ng pag-asa. Wala na tayong pag-asa. Okay lang na magkasala. Diba? At ang pinakamasakit na ano yung kasinungalingan is yung hindi mo kailangan si Kristo sa buhay mo. Pero, alam mo, maraming ganun eh. Diba? Nung kahapon lang, mayroon kami nakausap ni Pastora. Umiiyak siya eh, lumuluwa siya kasi siya, naniniwala siya na kay Kristo. Pero yung anak niya, hindi daw naniniwala. Maraming ganyan sa mga kabataan ngayon, ano? Masyadong modern, no? Masyadong science-driven, no? Na faith. Kaya yun yung ikanyang kinalulungkot. Pero sabi ko nga sa kanya, mayroong talata na nagsabi sa Bible na ang isa man sa sambahayan ay maligtas, yung buong sambahayan may pagkakataong maligtas eh. Kasi maaaring gamitin siya ng Panginoon dahil siya nakakilala, maaaring gamitin siya na yung kanyang pamilya ma-influensyan din na lumapit kay Lord. Diba? At maraming buhay na patutuo doon, di ba? Amen. Sino yung buhay na patutuo doon? Na unang naligtas ang asawa, sumunod yung asawa, sumunod yung anak. Di ba? Maraming gano'n na buhay na patutuo. Amen. Next. Challenge. No? Ito yung ating hamon sa atin ngayong araw na ito. Are you truly saved? Totoo ba na kayo ay malaya na? Are you truly free? Ano to, God? Yes. Yes? Amen. Yan. So, tanong, dapat kung talagang malaya ba tayo? No? So, ngayon, sinabi niya totoo malaya tayo. Ibig sabihin tayo ay hindi na alipin, no? Yung ating mga ginagawang pagkakasama. So, tayo dito sa church, meron tayong mga paglilinis na ginagawa na bago tumayo, kailangan mo nang linisin din yung sarili. So, hindi magiging perfect, pero kung tayo ay may hinahawak ang kasalanan, so, i-ano muna natin. Kaya nga, kung napapansin nyo dito, mayroong mga hindi pa tumatayo, na dating tumatayo, no? Na sa church, sa ministry, kasi mayroong pang pinaayos si Lord, no? Hindi sa kinokondem natin. Gusto natin tayo lumakad dun sa mag-abide, no? Dun sa nating salita. Mag-abide dun sa Word of God. Amen? So kailangan wala na tayong, pag sinabi yung kami ay malaya na, dapat wala na tayong guilt. Wala na ba tayong guilt? Hindi na ba tayo nakakonsensya? Wala na ba tayong hidden sin? Papunta na. Ang hirap pa rin, ano? Ang hirap pa rin sa buhay. Pero ang importante tayo, unti-unti tayo sinasanctify, no? Ni Lord. Unti-unti, araw-araw tayong pinapabanal. At ayaw natin, ginagawa nating lisensya yung biyaya ng Diyos sa pagkakasala. Hindi, may grace naman, okay lang. Papatuloy ako sa ganitong setup kasi si Lord ay Lord of love. No? Hindi lang gano'n. Mayroong biyaya at mayroon din katotohanan. Ano ang katotohanan? Dapat mayroon tayong pagsunod. Pag sinabi ni Lord na hindi pwede, dapat mayroon tayong pagpupos din na hindi pwede. Okay? Amen? Amen. Amen. Okay, next slide. Sa araw na ito, ang summary ng ating pag-aaral ay only Jesus can set you free. Sabay-sabay nga natin basahin with conviction. Malakas. Only Jesus can set us free. Yeah. So si Kristo lamang ang makapagpapalaya sa atin. Hindi religion, hindi morality, hindi self-improvement, hindi yung success, no? Si Kristo lamang. Kaya kung gusto nating maranasan yung tunay na freedom, manatili tayo sa kanyang salita. No? Kilalanin natin ang katotohanan, which is si Kristo, at lumapit tayo kay Kristo ng buong puso.
At kapag sinabi ni Kristo na malaya ka na, i-claim mo, no, na ikaw ay malaya na talaga. Amen? Okay. So, prayer. So, next, ang prayer natin, no, Panginoon, tulungan mo kami na makasunod sa iyong mga salita. At lakaran ang iyong salita. Okay? So, pwede ba tayong tumayo at tayo manalangin?